Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Ben 10, Alien Swarm. Halina't simulan na natin. Sa simula ng pelikula, dumating si Kevin sa isang abandonadong gusali kung saan siya nakipagkita sa isang lalaking nag-aalok umano ng teknolohiyang galing sa mga alien. Habang sila'y nag-uusap, pumasok din sa gusali ang mga kasamahan ng lalaki. Binuksan ang dalawang malita na may lamang alien na teknolohiya. Tinanong ni Kevin ang lalaki kung alam ba nito kung ano ang ginagawa ng teknolohiya, ngunit wala itong ideya. Sinabi ni Kevin na kailangan muna niyang kumonsulta sa kanyang koponan bago ituloy ang transaksyon, kaya tinawag niya ang kanyang mga kasama. Dumating sina Ben at Gwen upang sumama sa kanya, at nang makita sila ng lalaki, tinanong nito kung sino sila. Bago pa man makasagot ang sinuman, sumagot ang babaeng kasama ng mga nagbebenta at sinabing sila ay mga miyembro ng Plumbers, isang organisasyong nagpoprotekta sa mundo laban sa mga atakeng mula sa kalawakan. Agad na nakilala ni Ben ang babae bilang si Elena nang tanggalin nito ang helmet. Ikinwento ni Ben sa kanyang grupo na dating kasapi ng Plumbers ang ama ni Elena, bago sila lumipat. Ngunit pinutol ni Elena ang kwento ni Ben at sinabi na hindi sila lumipat, kundi pinalis sila sa organisasyon. Ibinunyag ni Elena na ang dahilan kung bakit siya nagpanggap na nagbebenta sa black market ay dahil dinukot ang kanyang ama at kailangan niya ng tulong mula sa Plumbers upang mailigtas ito. Bigla na lang may isang lalaking lumitaw sa likuran nila at minanmanan ang kanilang ginagawa. Inactivate nito ang alien chips mula sa mga lalagyan. Nabasag ang mga lalagyan at lumipad palabas ang mga chips upang atakihin ang grupo. Habang nagsisipagtago ang lahat, napansin ni Ben na sira ang kanyang Omnitrix, isang relo na nagagamit niya upang mag-transform sa mga alien. Iminungkahi ni Gwen na maaaring ang mga chips ang dahilan ng pagkasira, at ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang sirain ang ilan sa mga ito. Samantala, nag-transform si Kevin sa kanyang alien form upang ilayo ang mga chips kay Ben. Dahil dito, nagkaroon si Ben ng pagkakataong mag-transform sa Big Shield, isang alien na may kakayahang magbuga ng nagyayelong hangin. Ginamit ni Ben ang kakayahang ito upang i-freeze ang mga chips at pagkatapos ay winasak ang mga ito. Pagkatapos, hinarap niya ang misteryosong lalaki at binugahan ito ng nagyayelong hangin. Ngunit nagpakawala pa ulit ang lalaki ng mga alien chips at biglang nawala. Natalo naman ni Ben ang mga chips, ngunit napansin niyang wala na si Elena. Nagkomento si Kevin na marahil si Elena ang may kagagawan ng pag-atake, dahil siya ang nagdala ng alien tech. Ngunit hindi sumang-ayon si Ben, at sinabi niyang mukhang totoo ang pag-aalala ni Elena para sa kanyang ama at gusto lang niya ng tulong. Bumalik sila sa kanilang hideout at sinuri ang isang chip, na diskubre ni Kevin na parang may sariling buhay ang mga chips, tulad ng mga bubuyog, ngunit hindi pa rin nila matukoy kung saan galing ang mga ito at kung sino ang may kontrol. Dumating si Max, ang lolo nila, at agad na naging alerto nang makita ang chip. Kasabay nito, tumunog ang alarma at nagbigay babala ng isang intruder. Ginamit ni Gwen ang kanyang kapangyarihan upang malaman ang lokasyon ng intruder at sinabi niyang nasa opisina ni Max ito. Nag-ingat ang lahat habang papalapit sa opisina. Nang nagbanta si Max na babarilan ng sinumang nagtatago, lumabas mula sa likuran si Elena. Muli siyang nakiusap ng tulong, ngunit tumanggi si Max at inutusan si Gwen na palabesin siya. Napansin ni Elena na nagtataka ang kanyang mga kaibigan, kaya ipinaliwanag niyang minsan nang pinabayaan ni Max ang kanyang ama, at muli niya itong ginagawa ngayon. Pagkaalis ni Elena, tinanong ni Ben ang kanyang lolo kung bakit ayaw niyang tumulong. Ipinaliwanag ni Max na si Victor, ang ama ni Elena, ay dating mahusay na miyembro ng Plumbers, ngunit tinanggal sa serbisyo dahil nahuling nagnanakaw ng alien tech, mismong chips na hawak nila ngayon. Nang marinig ito, iminungkahi ni Ben na tulungan si Elena upang malaman kung sino talaga ang nasa likod ng mga chips. Ngunit tumanggi si Max at pinagbabawalan si Ben na tumulong. Sa galit, sumunod si Ben kay Elena at nag-alok ng tulong, habang sina Kevin at Gwen ay nanatili kay Max. Kinagabihan, naglalakad ang lalaking umatake kay Ben at sa kanyang mga pinsan sa bayan, nang harangin siya ng dalawang siga na nanghihingi ng pera. Ipinakawala ng lalaki ang mga chips at pumasok ang mga ito sa katawan ng mga siga, na agad na na-hypnotize. Samantala, dinala ni Elena si Ben sa isang gusali kung saan niya huling nakita ang kanyang ama. Sa hideout, palihim na pumasok si Kevin sa opisina ni Max upang maghanap ng impormasyon tungkol sa chips. Naabutan siya ni Gwen, ngunit napapayag niya itong tulungan siya. Natagpuan nila ang isang lihim na folder ni Max na naglalaman ng impormasyon tungkol sa chips.
Pumasok sina Ben at Elena sa gusali, at sinabi ni Elena na may laboratorio ang kanyang ama sa loob kung saan siya nag-research tungkol sa alien chips. Naniniwala si Victor na mas malakas pa ang mga ito kaysa inaakala ng iba. Dahil walang gustong makinig sa kanya, ninakaw niya ang mga chips at pinag-aralan ito mag-isa. Napansin ni Elena na may ilang gamit sa lab na nawawala. Napulot ni Ben ang isang shipong receipt mula sa kumpanyang Ship It, at tinanong niya si Elena kung maaaring ipinadala ang mga kagamitan sa iba. Bago pa siya makasagot, bigla silang napalibutan ng mga taong kontrolado ng chips. Sinubukan ni Ben na mag-transform ngunit sira pa rin ang kanyang relo. Sinabi niya kay Elena na malamang ang mga chips ang dahilan. Agad silang tumakas gamit ang kanilang motorsiklo. Kahit may duda si Ben na maaaring traidor si Elena, sinabi niyang kailangan nilang puntahan ang shipping company para malaman kung saan ipinadala ang mga gamit. Samantala, natagpuan nina Kevin at Gwen ang isang video ng interogasyon kay Victor. Sa video, nagbabala ito tungkol sa posibleng panganib na dala ng chips, at may hinala siya na ginagamit ito upang sakupin ang mundo. Muli, hindi siya pinaniwalaan ni Max at tinanggal siya sa plumbers. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy nina Kevin at Gwen ang kanilang pagsasaliksik. Kalaunan, natuntun nila ang lokasyon ng chips at nagtungo sa isang warehouse. Ngunit pagdating nila roon, wala nang laman ang gusali at naipadala na ang mga gamit. Bigla na lang may lumitaw na empleyado at tinanong sila kung anong ginagawa nila. Hindi nila alam na kontrolado ito ng chips. Habang nagpapalusot sila, sinabi ng lalaki na utos daw yun ng kanyang reyna at mas mahalaga iyon kaysa sa kahit ano paman. Dahil dito, ginamit ni Kevin ang kanyang lakas upang suntukin ang lalaki, na tumilapon palabas ng bintana. Tumakbo sila papunta sa kanilang kotse at halos makaalis na, nang mapansin nilang nakatayo pa rin ang lalaki sa likuran nila, walang galos. Laking gulat nila nang ipatawag ng lalaki ang mga alien chips at inutusang habulin ang kanilang sasakyan. Tinatakbo ni Kevin ang kotse, ngunit napansin ni Gwen na nag-i-evolve na ang mga chips, nakakabuo na ito ng bola, na hindi nila nagagawa dati. Habang mabilis silang tumatakbo sa tunnel, biglang may sasakyang hamarang sa daan. Muling lumiko si Kevin, kaya bumangga ang mga chip balls sa isa pang sasakyan. Sa kabilang banda, sinusubukan ni Ben at Elena na hanapin ang lokasyon ng mga chips, nang marinig ni Elena ang malakas na tunog ng kotse ni Kevin. Sumakay sila sa motorsiklo at sinundan sina Gwen at Kevin. Habang nagaganap ito, tuluyang naabutan ng mga alien chips sina Kevin at Gwen, kaya't nawalan ng kontrol si Kevin sa sasakyan at ito'y bumaligtad. Nakalabas naman sila mula sa nasirang sasakyan, ngunit hindi nila makita kung nasaan ang mga chip. Bigla na lang lumitaw ang mga chip sa itaas ng tulay sa anyo ng isang matinik na bola. Ginamit ni Gwen ang kanyang kapangyarihan upang saktan ang mga chip, ngunit hindi ito naapektuhan. Kumwesto na rin si Kevin upang umatake, kasabay ng pagdating nina Elena at Ben. Nag-transform si Ben sa isang alien at inatake ang bola ng chip, habang ang iba ay nagtago upang makaiwas sa labanan. Nilabanan ni Ben ang mga chip ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya ito tuluyang masira. Sa bawat atake, nawawasak ang porma ng mga chip at bumabalik sa ibang anyo. Dahil wala ng ibang opsyon, binuhat ni Ben ang nasirang sasakyan at inihampas ito sa mga chip, dahilan upang tuluyan na silang bumagsak sa lupa at mamatay. Nagtipon ang apat at ipinaalam ni Kevin kay Ben na may nagko-control sa mga chip. Sinabi rin ni Gwen na ang mga chip ay pumapasok sa balat ng tao at kinokontrol sila. Iminungkahi niyang kailangan nilang dalhin ang ilan sa mga aktibong chip pabalik sa hideout upang mas mapag-aralan pa ang mga ito. Sa hideout, nadiskubre ni Max na ang mga chip ay naikalat na sa buong mundo. Dumating din sina Ben at Elena at sinabi kay Max ang katotohanan tungkol sa mga chip. Ngunit hindi pa rin siya naniniwala at inakalang ginagamit lamang sila ni Elena. Pinutol ni Gwen at Kevin ang usapan at pinagtibay ang sinabi ni Ben. Inabot ni Gwen kay Max ang mga aktibong chip at sinabi sa kanyang magsagawa ulit ng pagsusuri. Natuklasan ni Max na ang mga chip ay gawa mula sa teknolohiyang dayuhan. Matapos ang pagsusuri, tinangkang ilagay ni Max ang mga chip sa isang lalagyan, ngunit may isa na tumalon at dumikit sa kanyang balat. Muling sinisi ni Max ang ama ni Elena sa nangyari, ngunit iginiit ni Elena na matagal nang malakas ang mga chip at hindi ito gawa ng kanyang ama, natutulog lamang ang mga ito noon. Pinatigil ni Ben ang pagtatalo at ipinaliwanag na ang mga chip ay tulad ng mga bubuyog. Kung masisira ang queen chip, mamamatay ang lahat ng chip sa buong mundo.
Ipinag-utos ni Max sa kanila ang iba't ibang gawain habang siya naman ay aalis upang magsagawa ng panibagong pananaliksik. Ilang sandali pa, pumunta si Ben upang tumulong kay Max sa paghahanap ng kinaroroonan ng mga chip. Ngunit napansin niyang hindi nagtatrabaho si Max tulad ng sinabi nito. Tinawag niya ito, at bigla na lamang lumitaw si Max sa kanyang likuran at tinangkang umatake. Bago pa man ito makapanakit, dumating si Kevin at hinampas si Max sa ulo, dahilan upang mawalan ito ng malay. Pagkagising ni Max, napag-alaman nila na nasapia na rin ito ng chip. Ibinunyag niya ang plano ng mga alien, sirain ang plumbers at lipulin ang sangkatauhan. Pindutin niya ang isang button na naglabas ng gas sa silid at bigla siyang nawala. Habang gusto ni Gwen na hanapin si Max, iminungkahi ni Ben na mas mahalagang hanapin muna ang Queen Chip dahil ito ang makakapagligtas sa lahat. Sumang-ayon ng grupo at nagsimula si Gwen ng paghahanap ng posibleng kinaroroonan ng Queen. Napag-alaman niyang laganap na ang mga chip sa buong mundo, maliban sa isang maliit na bayan sa Missouri, na siyang headquarters ng kumpanyang Ship It. Sinabi ni Kevin na malamang dito ginagawa at ipinapadala ang mga chip. Kaya't nagpa siya ang grupo na pumunta sa Missouri gamit ang bagong sasakyan na ginawa ni Kevin para kay Ben. Pagdating nila sa planta ng paggawa, nakita nilang panito ng mga taong kontrolado ng alien ship, at nagpapadala sila ng chip sa iba't ibang panig ng mundo. Palihim na pumasok ang apat at sa kanilang gulat, nakita nilang nakakabit si Victor sa mga tubo kung saan lumalabas ang mga chip. Agad na hinarap ni Kevin si Elena at sinigawan ito, akusado siyang alam niyang ang kanyang ama ang nasa likod ng lahat. Hindi naniwala si Ben na niloloko sila ni Elena, ngunit inamin nito na gusto lang talaga niyang matulungan ang kanyang ama, dahil naniniwala siyang ang Queen Chip ay nasa loob ni Victor. Iminungkahi ni Kevin na patayin si Victor upang mapatay ang Queen. Ngunit tumutol sina Ben at Elena. Sa gitna ng diskusyon, naisip ni Ben ang isang bagong plano. Sinabi niyang nascan ng Omnitrix ang DNA ng alien chips, kaya maaari siyang mag-transform sa anyo ng chip at pumasok sa katawan ni Victor upang sirain ang Queen mula sa loob. Bagamat nag-aalala si Gwen na baka makontrol siya ng Queen, pumayag pa rin siya dahil napansin nilang papalapit na ang mga taong kontrolado ng chip. Habang nilalabanan ng grupo ang mga ito, nag-transform si Ben at lumipad papasok sa katawan ni Victor. Doon, hinarap niya ang Queen at sinubukang kausapin ito, ngunit nadiskubre niyang wala itong balak makipag-ayos, nais talaga nitong lipulin ang sangkatauhan. Naglaban sila ng matindi, ngunit palaging naiilagan ng Queen ang mga atake ni Ben. Sa labas, napapalibutan na ang grupo ng mga kontroladong tao, at kahit ilang beses nilang labanan ang mga ito, dama-dami pa rin. Sa loob ng katawan ni Victor, patuloy ang labanan ni Ben at ng Queen, hanggang sa nagtipon si Ben ng lakas mula sa kanyang relo at inilunsad ang huling atake. Sa pagkakataong iyon, nagtagumpay siya at napatay ang Queen. Dahil dito, lahat ng taong nasa labas ay nanambalik ang kanilang ulirat. Nang malaya na ang lahat mula sa kontrol ng mga alien, nagsimulang lumikas ang mga tao mula sa warehouse. Hinanap ni Ben si Max at kalaunan ay nakita ito sa labas. Sa halip na pag-alitan si Ben, ipinahayag ni Max ang kanyang matinding pagmamalaki at iminungkahing si Ben na ang pumalit sa kanya kung wala siya. Matapos nito, opisyal nang sumali si Elena sa grupo ni Ben, at muling tinanggap ng plumber si Victor sa kanilang hanay. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.